Napatunayan ng prosekusyon ang kanilang argumento na ghost o guni-guni ang flood control project sa Pandi, Bulacan matapos nilang bisitahin kasama ang mga kinatawan ng Sandigan Bayan 3rd Division at mga abogado ng depensa ang lugar. Naging mata natin dyan sa balitang yan si TJ Mendoza. Mismong ang Sandigan Bayan 3rd Division na ang nagpunta sa higit 92 million pesos na halaga ng umano'y ghost flood control project sa Barangay Bunsuran sa Pandi, Bulacan. Kasama ng Anti-Graft Court sa pangunguna ni 3rd Division Chairperson Carl Miranda, ang mga abogado ng akusado at ng kampo ni dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. at maging ng prosekusyon. Sa ocular inspection, unang sinilip ng Anti-Graft Court ang proyektong may contract ID number 24CC0647. Ang nadatnan ng Net25 News, kumpleto at natapos ang proyekto na kinontrata ng Top Notch Catalyst Inc. Si Engineer Kenneth Edward Fernando na OIC District Engineer ng DPWH Bulacan 1st District ang nanguna sa inspeksyon kung saan sinukat ang proyekto gamit ang surveyor's wheel. Tinukoy ng Anti-Graft Court ang physical existence ng proyekto. Ayon yan sa mga kontrata ng DPWH. Ang proyekto naman sa ilalim ng contract ID number na 25CC0259 na nakubra ng Sims Construction at pag-aari ni Sally Santos, walang nadat ng anumang proyekto. Madamo, matalahib at mabato. Yan ang nadatnan ng Sandigan Bayan 3rd Division sa isinagawa nilang ocular inspection dito sa isang flood control project sa Pandi, Bulacan. Higit 128 meters ang haba ng naturang proyekto at ang aking kinatatayuan ang sanay dulo ng naturang proyekto. Bukod sa walang konkretong proyekto sa lugar na dapat sana ay may flood control project, tanging sheet pile ang nadatnan ng Sandigan Bayan na nakatayo sa pagitan ng una at ng ikalawang proyekto. Dahil sa pagkakatenga ng mga proyekto, halos hindi na nakita ang sheet piles. Kinailangan pang hukayin ng ilang bahagi ng ilog para makita ang bahagi ng estrukturang magsisilbing pundasyon rin sana ng flood control project. Natabunan na ito ng halaman at puno na rin ng kalawang. Can you tell the court, could you tell us if the status or the stage of this project, if any? Based on visual, there's no scene accomplishment, Your Honor. None at all? Why do you say that? Because there's no structures seen, Your Honor. Dahil sa kawalan ng proyekto kontrabaha sa lugar, problemado na ang pamilya ni Emily na residente katabi ng naturang proyekto. Hindi nga namin alam yun dyan eh. Nalaman na namin yun, inimbestigahan yun dyan. Oo, binabaha. Nang bubong po. Lumilikas na kami doon sa Bunsuran 2nd. Pagka malalim na talaga. Kasi minsan 3 days ang baha dito eh. Minsan pag panay ang ulan, bumabaha po talaga. Ayon naman sa prosekusyon, mas lalo raw tumindi ang kanilang argumentong ghost o guni-guni ang mga naturang proyekto. Kahit raw may nakitang sheet pile sa pagitan ng una at ikalawang proyekto, hindi pa rin kumbinsido ang prosekusyon na may flood control project sa lugar. Lalo pat 95% raw sa kontrata ay bayad na at ang completion rate na naideklara sa proyekto. Para sa Mata ng Agila, TJ Mendoza. Matatag, matapang, matapat.